mukha. Pero tila OG Nepo baby rin ang bagong House Speaker. Galing din kasi siya sa isang political dynasty na dekada-dekada nang naghari sa lalawigan ng Isabela. Mula sa political dynasty na pamilyang D ng Isabela, si Faustino de Guzman D III o mas kilala sa palayaw na Boji. Anak siya ng dating gobernador ng Isabela na si Faustino D. Sr. na nasa pwesto ng 2 dekada mula 1970s. At kapatid na mga pumalit sa ama at naging gobernador din ng lalawigan na sina Benjamin D. at Faustino D. Jr. Issue laban sa pamilya D ang pagkakasangkot umano nito sa illegal logging na dokumentado sa librong Power from the Forest ng journalist na si Marites Vitug. Kabilang ang operasyon ng logging concession ng pamilya o di kaya ang pag-front umano ng iba para sa kanila. Sandaling naputol ang panunungkulan ng mga D nang pataubi ni Ramon Magsaysay Awardee for Public Service Grace Padaka ang dynasty noong 2004 at nagsilbing governor ng Isabela hanggang 2007. Pero natalo si Padaka noong 2010 elections kay Boji D na nagsilbi ng gobernador ng lalawigan ng 3 terms hanggang 2019. Pagkatapos nito ay naging vice governor si Boji hanggang 2025. Nang bumalik siya sa Kamara para maging kinatawan ng 6th District at naging deputy speaker sa ilalim ng partido ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas. Pinalitan niya sa pwesto ang kanyang anak na si Faustino Ino D. V na ngayon ay mayor ng Etiague sa Isabela. Sa kabuuan, 4 na dekada ng may karanasan sa politika ang 64-year-old na si Faustino Boji D. III. Naging kabataang barangay chairman, barangay captain, vice mayor at mayor ng Kawayan noong 90s at 3rd District Representative ng Isabela mula 2001 hanggang 2010 bago bumalik sa Kamara ngayong taon. Sa kasalukuyang 20th Congress, kasabay na nagsisilbing congressman ni Boji ang mga pamangkin na sina Ian Paul D. ng 3rd District ng Isabela at Faustino Michael Carlos D. III ng 5th District. Kasama nila ang iba pang mga D na nakapwesto ngayon sa lalawigan, kabilang ang Vice Governor na si Francis Faustino Kiko D. at mga Mayor at Vice Mayor ng Kawayan City, Mayor ng Etiague at Bayan ng San Miguel. Ngayong bago na ang liderato sa Kamara, hindi ibig sabihin may totoong nagbago sa isang institusyong puno ng interes ng magkakapamilya at kilalang sumusunod sa kumpas ng nasa palasyo. Mia, ano ang mga naisip? Ang nangyari po dito, sumusunod sa kumpas Nagbago ng lang palasyo. Kayo ba naniniwala kayo mga kababayan na ito pong Boji din na to, ito po ay mga kababayan, sa tingin ninyo magiging tapat ba ito? No? Magiging maayos ba ito? Magiging mas maganda ba ang ating kinahinatnan sa pagiging speaker nito na maliwanag po sa sikat ng araw? Ang naglagay po dito ay si BBM mismo, mga kababayan. Bakit ba nag-resign itong si Martin Romualdez bilang speaker, mga kababayan? Di ba dito sa katiwalian? Sign ba ito ng guilty? Ayon nga kay Senator Bato, no, mga kababayan, papanoorin po natin ang video. Ang ating pag-uusapan po ngayon, ay ang mga red flag po dito ni bagong speaker Boji D, mga kababayan. At naku po, kung si Martin Romualdez ay mayroon na tayong mga natuklasan na mga kaso, di umano, no? Katulad na lang ng sinasabing may video si Vice President Inday Sara tungkol nga dito yata sa Okada, mga kababayan, di ba? Yung issue dyan tungkol sa Okada. At marami pa pong iba. Naku po, itong si Boji D at ang kanilang pamilya, naku mga kababayan, magugulat po kayo sa atin pong natuklasan ang mga red flag po nito. At sino nga ba talaga? Totoo nga ba talagang independent ang ating Senado at ang ating Kongreso? Naku, magugulat kayo. Grabe po ito ang ating mga natuklasan. At ang pinakagrabe sa lahat, ito pong si Zaldimo ay baka mag-ala Chavit Singson at ilalaglag si Martin at si BBM. Nako mga kababayan, panoorin po ninyo itong video na ito hanggang dulo. Malalaman po ninyo kung ano po ang mangyayari. Ngayon may bago na po tayong speaker. Ito ba kaya ang kasagutan? At mapapanagot ba ang mga malalaking isda
na dapat mapanagot tungkol po dito sa mga nagkamal ng bilyon-bilyon or perhaps umaabot na po ng trilyon na pera sa ating naghingalong bansa. Yan po ang ating malalaman ngayon mga kababayan. Ngunit ako po ay nag-aanyaya muli sa inyo sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Paki-consider naman pong paki-subscribe ang ating YouTube. At kung nagugustuhan nyo ng pong mga video, paki-like na rin po at paki-share kung inyo pong mamarapatin. Wala pong pilitan dito kabayan. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa amin na mga content creator. Tuloy na po tayo mga kababayan. Ito na po siguro ang ating pinakahihintay. Ano? Yung, alam nyo, nung panahon ni Irap Estrada, mayroon po siyang kaibigan na ito pong si Governor Luis Chavit Singson. At talagang all the way po ang Ilocosur nung araw ay support po talaga kay President Estrada. Pero dumating po ang punto mga kababayan na kahit po ganun po sila ka-close, no, ay bigla pong lumutang, naka-bulletproof po itong si Luis Chavit Singson para po isiwalat lahat ang mga kabulukan ng panahon ng Estrada. At yun nga nangyari mga kababayan, na-impeach si Irap at nag-resign. Ito kaya ay pwedeng mangyari sa panahon ngayon mga kababayan? Yan po ang ating mga katanungan. Sa tingin ninyo, po pwede? Kung po pwede, ano sa tingin ninyo ang maaaring mga reason kung po pwedeng magawa ng isang Saldico ang nagawa ng isang Chavit Singson? Comment nyo mga kababayan kung ano po ang kanila magagawa. Ito po, panoorin nyo po mga kababayan, ito po aking ipapakita sa inyo na mga video ngayon. Puntahan muna natin itong video na to. Sa history, both houses nagpatukan na nagkasiraan. So, naka-apekto sa both houses. So, at least kayo parehong change in leadership and fresh start for both. Hopefully, makatulong sana. It's for the good. I would think so. It's a reboot nga. Kailangan mag-reboot. No comment na po ako dyan. Decision po yan ng lower house. Kami naman po dito, meron rin po kami sariling decision sa collegial body. Nag-resign siya? Yes, yes, sir. Is that a sign of guilt? Bakit siya nag-resign? Sign of guilt ba yun? About the accusation? About the problema natin sa flood control? Yan mga kababayan, ang tanong ni Senator Bato. The accusation? Nag-resign siya, no? How about naman sa mga accusation at problema natin sa flood control? Malulutas ba sa pagre-resign nitong ni Speaker Martin Romualdez? O mas lalo lang pong lalala, mga kababayan? At kanino ba talagang galaw ito? No? O ito. Tuloy natin mga kababayan Tandaan po natin, susulbahin po natin ngayon dito kung maaari ba itong si Saldico mga kababayan ay bumaliktad. Maaari ba siyang bumaliktad mga kababayan? Tingnan po muna natin mga kababayan Hindi pa rin lusot si Congressman Martin Romualdez sa investigasyon sa flood control projects. Nag-meeting daw si Pangulong Marcos at ang kanyang pinsan bago ang formal na anunsyo ng resignation. Mga kababayan, ayon sa balita, nag-meeting si Marcos Jr. at itong si Speaker Romualdez, no, bago mag-resign. Ibig sabihin, nagpaalam si Martin Romualdez dito kay BBM. So maliwanag, si BBM po ang dahilan kung bakit po pinayagan mag-resign itong si Martin Romualdez, dahil kung hindi siya pinayagan at hindi sila nag-meeting, sa tingin niyo mga kababayan, aalis or magre-resign si Martin Romualdez? So maliwanag mga kababayan dito na si BBM po ang may kumpas dito sa Congress. Tuloy. Frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bago pa man ang pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker, kinumpirma na ng Malacanang na nag-usap sila kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung anong pinag-usapan, hindi na idinetalye. Kagabi, nakita ng inilalabas sa opisina. Tingnan mo hindi daw dinitalye ang kanilang pinag-usapan. Pero, ayan po ang nangyari. After ng kanilang pag-uusap, nakita na ng News 5, no, na naghahakot na ng gamit itong si Martin Romualdez at kinahaponan nga
nag-resign nga. So meaning to say, hindi na mapupwedeng nag-meeting sila ng parang, "Oy, Insan, mikos-mikos mo na ba ang Congress, Insan?" Di ba? Insan, mikos-mikos ko na, Insan eh. Mikos-mikos lang naman dito, Insan eh. Ganun lang naman mga tao na yan eh. Wala eh. Patay gutom sa ayuda yung mga yan. Insan, bayaran lang natin ang ayuda yan. Okay na yan, Insan. Walang problema, Insan. Ganun ba? Bakit pagdating ng hapon resign? Kinabukasan. Sina ni Romualdez ang kayo na sumagot mga kababayan kung alin doon. Kung ang pinag-meetingan lang ba nila, inamikos-mikos na nila yung taong bayan? Insan, pagdating ng eleksyon, 2020, kahit wala na ako, hindi na ako speaker, ako pa rin ang dadalhin ng standard bearer, ha? Total, pera-pera lang naman itong mga taong bayan na ito eh. Pipila yan, maniwala ka. Pipila yan sa TUPAD, sa AX, sa ano pa ba? Mga lahat ng mga pinipilahan dyan. Pipila yan, ganyan kapatay gutom ang mga Pilipino. Ganyan po sila. Oo, pasintabi po doon sa mga nasasaktan ha. Ganun naman talaga eh. Ganun naman talaga eh. Imbis na magtrabaho tayo, aasa tayo doon, yun ang ginagamit nila eh. Sabihin lang natin, rason natin, sa atin din naman pera yan eh. Alam mo namang mali yun eh. Sa totoo lang mga kababayan, pasintabi ha. Pasintabi lang ito ha. Alam mo mali yun. Oo, mali yun. Kahit pa sabihin sa yung pera yun, bakit? Pera mo ba yan? Talagang perang-pera mo? Di ba binayad natin sa buwis yun? O sabihin na lang natin na pera din naman ng pinamimigay nila. Tama, oo nga, pera. Pero mali pa rin yun. Hindi pa rin magandang pagkakataon na tanggapin mo kasi nga, galing yun sa masama. Di ba? So nararamay ka rin doon sa kasamaan na ginagawa ng pera na yun. Mga kababayan. Ang dapat kasi doon, mapunta yun sa proyekto. Di ba? Kung talagang seryoso kasi sila mamigay, naalala nyo kahapon yung video, di ba kababayan, mga kababayan, 300 plus million yung pera na napakarami, di ba? Alam nyo, ilang milyon lang mga Pilipino? Diba? Mga 120 million lang tayo. So ibig sabihin, lahat pala tayo mga Pilipino, yung palang perang ipinakita sa Senado, sa Congress, na akala mo wala pa nga yata sa kalahating kwarto. Almost 300 million mahigit yun. So kung 300 million mahigit yun, i-divide yun sa 120 Pilipino, lahat tayo milyonaryo. Pati squatter, milyonaryo pala tayo. Gets nyo mga kababayan, ano? So imagine, you can imagine mga kababayan, kung itong mga pera na ito, pinabigay na lang pala sa atin, sa mga Pilipino, hindi pinasugal lang ng Bryce Hernandez na umabot sa 400 million, di mayroon tayong tig 2 million, 3 million bawat isa sa atin. Hindi na sana tayo naghihirap. Bawat isa kin-afford na tayo makabili ng maliit na bahay. Bawat isa sa atin pwede na tayo makapag-umpisa ng negosyo. Makapagpatayo ng bahay. Mayroon na tayong sasakyan. Kasi 3 million mga kababayan eh. Sikanan, pwede ka na 500,000, kalahating milyon. Di may 2.5 million ka pa pampuhunan. Makabili ka ng bahay 1 million. O di mayroon ka pang 1 million na nagnaan yung mga kababayan ng punto. Tapos, iilan lang tao? 2, 3 politiko lang ang nakikinabang? Tuloy natin mga kababayan ha. Sige. ilan niyang gamit. Giit ng palasyo, mag-resign man o hindi si Romualdez, walang sasantugin ang administrasyon sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Matatandaan na binanggit ng kontraktor na si Curly Disgaya ang pangalan ni Romualdez. Ang House Speaker daw kasi ang madalas banggitin ng mga nakakatransaksyon politiko ni Curly. Ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Pero si Vice President Sara Duterte, tandaan niyo mga kababayan ha, sinasabi ni Claire Castro dito para daw po maisalba ang institusyon. Well, sa pagpapalit daw po nung ating nito pong Senate Speaker of the House, para daw po maisalba ang ating institusyon, yung institusyon nga ng Congress. Bago ituloy yan mga kababayan, ito na. Sa pagpapalit na yan mga kababayan, bukod dun sa nauna na ninyong video na napanood, na ito ngang si Bojide ay
pamilya po ng mga dinastiya, nasingitan lang sila dyan dati ni Grace Padaka, ay mula po noon hanggang ngayon, sila lang po dyan. Ayun, no? Puro D. Di na kayo natuto, mga kababayan. Yan po ang isang dito, no? No alay-alay pa kamo, ha? No alay-alay. Well, paano ka nakaupo dyan kung wala kang kaalyado? Lahat nga, wala nga umano sa iba eh. Di ba? Wala nga nag-nominate ng iba eh. So lahat ng mga naging kaalyado mo, sabihin mo na yung mga minority, hindi mo kaalyado, di, yun lang. So, karamihan po doon, na mga bumuto sa'yo, mga kaalyado mo yun. Kasi biruin mo yan, wala nga halos nag-nominate eh. Nakalaban mo eh. Sasabihin mo, walang sasantuhin kahit alay-alay. Hindi ka makakarating dyan kung wala nang lukuhan dito. Sawan-sawa na kami. Ayan o. Bukod dyan mga kababayan, ito yung red flag na matindi na atin pong na-discover dito po sa bagong speaker na mukhang mas malala pa dito kay Martin Romualdez. Mga kababayan, ready na ba kayo? Ito po ang bagong speaker ngayon. Isabela Vice Governor faces plunder raps. Sino ba ito? Ito po, September 10, 2020 mga kababayan, 12 AM, post po ito nung Philippine Star mga kababayan. Isabela, Philippines, Isabela Vice Governor Faustino the third. Ito ngayon. Siya ngayon, congressman na siya ngayon. And 12 other provincial officials are facing charges over an alleged anomalous road project and a 12 pages complaint affidavit filed before the office of the Ombudsman on July 27. Former Manuel Sikian Angadanan Townsend D and his co-accused should be investigated for plunder violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and malversation of public funds. Naku mga kababayan. Public funds din po ang mga kaso nito. Grabe, 12 at mga kasama pa po ang 12 pa pong iba pa. Basahin niyo po yung buo nitong story po nito mga kababayan sa Philippine Star. Ayan. Isabela Vice Governor, 2020 po ito ha. 2020 po ito mga kababayan. Na-filean po ito ng kaso na graft in corruption. Malaking-laki po ito mga kababayan. O ngayon, 2020 ito, 2025 pa lang ngayon. Ang tanong, absuelto na ba siya dito? Ito pa mga kababayan, Isabela Governor Party List Congressman faces graft malverse raps. Ito naman po ay post ng Inquirer.net mga kababayan, Manila, Philippines. The Volunteer Against Crime and Corruption VAC o yung VECC on Friday filed criminal complaints. May criminal kaso po ito mga kababayan before the office of the Ombudsman against Isabela Governor Faustino III. Grabe mga kababayan. Vice Governor siya dito sa isang balita. Vice Governor siya dito noong 2020. Dito naman sa ating balita ngayon, yung VACC naman ay governor naman siya dito. Into lawmakers for the alleged misuse of Priority Development Assistance Fund, FIDAF. Agoy latan mga kababayan. Agoy. Mayroon din po pala itong kaso sa FIDAF. Pork barrel mga kababayan. Aside from the included in the complaints for malversation of public funds, graft, and falsification of public documents where party list representatives Catalina Leonin Pizarro of ABS, EBS, party list, and Michael Angelo Rivera of iCare. Ayan mga kababayan, kailan ito nakapost? Ay, mas matanda ito mga kababayan. Ayan Inquirer.net 12:22 PM January 23, 2015. Nakikita nyo ba mga kababayan? 2015. Ayan tama. Ayan, nakikita nyo 2015. Mas nauna po ito. Nang gobernador siya ng 2015, may kaso siyang graft in corrupt. Hala, sa PIDAF mga kababayan, sa Napolis involved din pala ito.
Balita po ito ng Inquirer.net, ha? Tapos na ba ito? Absuelto na ba siya dito? Tanatanong lang natin sa ombudsman po ito, mga kababayan, VECC. Alam nyo ba ito, VECC? Siyempre, alam nila siguro yan. O ito, 2015 yon, tapos 5 years later, ito naman 2020, is Avila Vice Governor. Vice Governor na siya dito from nung 2015, Governor siya. Puro pera, mga kababayan, puro pagnanakaw. Ito, sa JME, News Online naman. Kailan din ito? January 23, 2015. Ito, mga kababayan, same din to, VECC. So 2015, ang gobernador ito si Faustino III ay mayroon po itong sangkot po ito sa graft in corruption, malversation of public funds, at saka sa PDAP, mga kababayan. Ang tindi, Ang tindi, mga kababayan, itong pinalit nila. Kayo ngayon, alam nyo na. Alam nyo na, mga kababayan, na itong ipinalit ni Marcos, masasabi natin si Marcos po ang nagpalit nito, mga kababayan, hindi po kung sino-sino lang. Di ba? Kasi ayon nga dito sa report, sa balita, nag-meeting muna. Nag-meeting muna si Romualdez. After mag-meeting, nag-resign itong si Romualdez. Tuloy natin ang balita na Anticler. So alam niyo na, mga kababayan, gaano ba ka-credible para maayos niya itong wala ba siyang sasantuhin? Mismo siya? Paano yan? Ikaw nga, napakarami pa palang kaso. Tungkol din sa pera, pag nanakaw din. Naku po. Binanatan si Pangulong Marcos. Makupad daw ang aksyon. Hindi niya alam kung anong gagawin. Again, mga kababayan, hindi pa po ito natin sinasabi na na-convict po siya rito or kung ano man. Basta may kaso po siya. At hindi natin alam kung ano na ba ito, tapos na ba ito, dismiss na ba ito. Kasi wala pang balita nang iginugil po natin ito, mga kababayan, yan lang pong lumabas Di ba? Kasi kung tapos na yan, dismiss na, nasa Google yan, di ba? Gawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Correct. Sagot ng palasyo, hindi EJK style ang estilo ni PBBM. Dumadaan daw ang lahat sa tamang proseso. Hindi po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap. Kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Hindi rin nagustuhan ng Malacanang ang hirit ni VP Sara na ipa-lifestyle check ang mga kongresista. Giit pa ng palasyo. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga noong 2017 nagsabing marami siyang ninakaw pero naubos na. Depensa noon ng spokesperson ni Duterte, biro lang daw ito. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na Ikaw naman, magaling ka naman magmanira. Magaling ka naman din magsinungaling. Talent mo rin yun. Talent mo rin yun. Napakasinungaling mo. sabing corrupt mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Kasabay nito, inanunsyo ng palasyo na nirepaso na ang 2026 budget ng DPWH. Tinanggal ang lahat ng locally funded flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halid. Nakaka-stress tong si si Antay-Labo ninyo, no? Nakaka-stress, nakakainis, mga kababayan. Pag dito ka talaga mapapanood, talagang maano ka may stress ka talaga rito. Nagsasalita, alam mo yung parang ramdam mo talaga yung nakakabuisit lang, hindi pa nagsasalita, nakakabuisit na. Kasi kung tutusin, yung kanyang trabaho diyan para ilahad niya kung anong ginagawa ng kanyang pangulo. Ibig sabihin, mga kababayan, sa kanyang pagsasalita na ito talagang ginagawa ng pangulo na yan. Hindi niya kayang solusyonan yung mga nangyayaring kabulastugan sa kanyang administrasyon. Babanat siya ng paninira sa mga Duterte. Yun ba yun? Hindi mo ba nakikita yun? Antay-Labo. Malabo talaga ang mo. Kalabang ka talaga mismo ng pangalan mo. Pangalan mo lang yung clear Pero yung pag-iisip mo, malabo. Sa totoo lang, paningin mo. Kainis ka. O ito, mga kababayan, sa tingin nyo kaya,
Nakita nyo na ha? Ito pong binalit nila ngayon ay bukod sa dynasty, mga ano na po yan eh, matindi po yan mga kababayan, biruin nyo. Isang beses lang po nasingitan sila dyan. Halos lahat. Lahat ng distrito, inangkin na nila. May mayor, may governor, vice governor, congressman, lahat na po mga kababayan. Nasingitan lang sila ng Grace Padaka. Ha? Ngayon, ano naman ang masasabi dito kay Saldico mga kababayan? Saldi mo. At itong mga kababayan, paano mong nasabi na maaring si Saldico ay bumaliktad? Panoorin nyo nga muna ito mga kababayan. For several weeks rin, lahat kasi nagsasabi, no, ipakita si Chairman Saldico para matapos na yung mga ito. And unfortunately, siguro dahil rin sa ang dami-dami ng factors, no, we are not sure when he will be able to come back. At patuloy na nadrag yung Kongreso dun sa mga alegasyon, no. Ang una kasi, ang sinasabi naman ng karamihan, that if Speaker Martin Romualdez resigns, baka naman magpadala ng maling mensahe, no, na parang mas lalong maging masama ang pananaw sa Kongreso. But then later on, nagiging na kasi siya, nuance ng debate sa loob ng Kongreso. Kasi yung iba, like kami, we say na, nagdesisyon na tayong imbitahin si Saldico. Okay na yan. Kaya lang, hanggang doon lang. At the same time, alam mo yung damn if you don't. I'm really sorry, pero ang hirap. There were also a lot of things in relation to the investigation that is beyond the control of Speaker Martin Romualdez. So. Ayan mga kababayan. Of course. So, nagdesisyon na silang imbitahin si Saldico, no? May balita dito mga kababayan. Mukhang nilalaglag na po itong si Saldico. At baka dahil dito, mapilitan na po si Saldico mga kababayan na kumanta na at bumaliktad. Panoorin lang muna natin ito mga news mga kababayan. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pinisita ni Vice President Sara Duterte ang ilan niyang mga kaalyado sa Senado. Umaasa naman ang ilang senador na magkakaroon na ng fresh start ang Kamara dahil sa bago nitong speaker. Narito ang aking report. Pasado 1:30 ng hapon, biglang lumitaw sa Senado si Vice President Sara Duterte. Sinalubong siya ni Senador Bongo at sinamahan paakyat sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta dahil may meeting daw sila. Pumasok din ng ilan pa sa Duterte Block na sina Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Si Senator Go hindi na nagtagal sa meeting. Makalipas ang higit isang oras, lumabas si VP Sara mula sa opisina ni Marcoleta. Sunod siyang nagpunta sa opisina ni Senator Amy Marcos. Pero mailap sa interview ang bise. Boarding na kasi yung flight ko, tapos nag-promise ako na magsasalita ako. 3 questions lang, ma'am. So, boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. Kahit tungkol sa pagbabago ng liderato sa Kamara, tikom ang bise. Question lang doon sa change in leadership. Yung change in leadership lang ba sa purpose ng vice? Matatanda ang matagal nang may iringan sina VP Sara at Romualdez. Sa pamumuno rin kasi ni Romualdez, na-impeach si VP Sara. Hindi rin sinabi ni VP Sara ang pinagpulungan nila ni Marcoleta. Pero sa isang pahayag mula sa opisina ni Marcoleta, sinabi nitong nagpahayag daw ng suporta at kumpiyansa para kay Marcoleta si VP Sara. Hindi naman na raw nagulat si Senate President Tito Soto na nagkapalitan ng liderato sa Kamara. Good choice daw si Speaker Bogie D. Very good choice for the congressman. It's a very good record. He's been vice mayor, congressman, governor, vice governor, congressman ulit. And in all those years, no bad record. You think he'll be a capable leader of the House, SP? Yes. Really? I'm sure he's capable and it'll be good for the House. He was my party mate. He's originally NPC. Kailangan reboot. Sabi siya, ganyan lang yata na sa history, both houses nagpatuhan na nagkasiraan. So, naka-apekto sa both houses. So, at least ngayon parehong change in leadership and fresh start for both.
Si Senator Amy Marcos naman matagal na rin daw kakilala si Speaker D. Naawa daw siya dito dahil sa tindi ng trabaho na haharapin niya bilang leader ng Kamara. Ang hirap ng sitwasyon niya eh. Magaling si Boji, kaya lang ang depekto lang niya, sobrang bait. Yun na nga. Marami talagang magpapalusot, maraming magdidemand. Ako, napakahirap ng sitwasyon niya. Arguably the worst job in the world. Nang matanong naman, Senator Bato de la Rosa kaugnay sa pag-resign ni Romualdez, ito ang kanyang reaksyon. Is that a sign of guilt? Bakit siya nag-resign? Sign of guilt ba? Sabi naman ni Senator Chis Escudero, sana raw ay mauwi sa totoong reforma ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Huwag daw sanang malihis ang publiko sa mga hindi pa nare-resolbang issue tungkol sa budget at mga maanumalyang proyekto. Mga kapatid, ayan mga kababayan, naawa daw si Amy Marcos at ito naman si Tito Soto, tiwala siya at maganda yung performance nitong na gusto niya itong si Boji D. Nakita niyo naman mga kababayan, di ba? Ang daming kaso. So ewan ko na lang. Ito na mga kababayan ang sinasabi natin dito. Kung maaari bang bumaliktad itong si Saldico. Tingnan, panoorin niyo muna ito ha. Pagkatapos nito may papanood pa ako sa inyong video. Iginiit ni Presidential Son at House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na dapat umuwi na ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico. Si Congressman Ko, ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress at isa sa iniuugnay sa kontrobersya sa 2025 national budget na nagpondo umano sa maanumalyang flood control projects. Kung hindi anya magpapaliwanag si Ko, posible umano itong maharap sa reklamo sa House Ethics Committee. I am going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. It's dragging the House in the mud. If not, will that be enough for him to face the Ethics Committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Paul Arnie Teves did the same. Ayan na mga kababayan. Ayan na, mukhang ipoforce na nilang pabalikin si Saldico. Ayan na mga kababayan. Nararamdaman nyo na ba? Bago yan mga kababayan, bago natin ituloy. Diba si Sandro Marcos, naalala ninyo? Si Sandro Marcos mga kababayan, mayroon din siyang sinabing ganito. Teka lang ha. Ito. 8 months ago mga kababayan, 8 months ago po itong post na ito. Panoorin nyo muna. Magandang hapon Rosalie, ano ang dahilan ng pagkakatanggal kay Congressman Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations? O June, walang binanggit na partikular na detalye si Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay nung sinasabi niyang pressing health concerns o issue sa kalusugan kaya bumaba sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Pero yung pagdedeklara na bakante ang posisyon ng House Panel Chairman ay ginawa sa pagbabalik sesyon ng Kamara kanina pagkatapos ng December 2024 holiday break. Si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang naghain ng motion sa plenaryo ng Kamara na nagdedeklarang ibakante ang pwesto ng chairperson ng House Committee on Appropriations. Walang tumutol dito kaya pinagtibay agad ito sa plenaryo ng Kamara. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Kabilang si the position of chairperson of the Committee on Appropriations. Nakita niyo mga kabayan? Nakita niyo yung pagkakaugnay ng bidyong ito?
Nakita nyo ba, pagkakaugnay? At yung nangyari kahapon? Yung nangyari kahapon, mga kababayan, at ang nangyari sa impeachment kay VP Inday Sara ay iisa lang po ang gumalaw. Itong mamang ito. So babantayan po natin mga kababayan itong si Sandro Marcos. Batang-bata lang pero lahat ng kanyang mga galaw dyan, mga kababayan, galaw ni BBM. At nangyayari. Naku mga kababayan, matindi pala ito, ano? O, naalala nyo? Naalala nyo itong video na ito na pinanood ko sa inyo ngayon? Naalala nyo ito, di ba? Ito ay pagbabakante ng chairmanship ni Saldico. Bago pa ito mangyari mga kababayan, ay umugong po ang mga balibalita dito nga kay Saldico. Ano ho? Tungkol nga dito sa kanyang pinamumunuang komite. At may issue po ditong napakalaking issue noon, yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-react po dito ang mga INC, nagparali po sila sa Luneta na nandun tayo. Now, ang ginawa nila, para hindi po umalab ang galit ng mga member ng INC dahil suportado po nila ito pong si PBBM, si Marcos Jr. sa kanyang deklarasyon na sinabi naman niya ni BBM, ayaw niya ng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero napakalaking budol ng kanyang ginagawa kasi mismong itong anak niya ang kauna-unahang pumirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Tapos, dahil nga sa nagrally itong mga INC para hindi silang masisi mag-ama at itong si Martin, tinanggal itong si Saldico, mga kababayan. Gets nyo? Pagkatanggal kay Saldico, wala na. Hindi na natin nabalitaan. Wala nagka-eleksyon. Tapos, di ba wala na mga kababayan, wala na balita kay Saldico. Nagka-eleksyon. Tapos ito ngayon, 20th Congress na. Di ba? Tapos, ito na ngayon ang pinaka-latest. Si Martin Romualdez, siya rin ang nanguna para tanggalin si Martin Romualdez. Nagigits nyo na yung turn of events mga kababayan. Tuwing magsasalita itong si Sandro, tatay niya ang may sinasabi nito mga kababayan. Kaya kung anong sinasabi niya dito, tanan natin ha. I am going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. Ayan. Tandaan po ninyo, lahat po ng mga sinasabi nito at sinasabi ni Marcos Jr. parang sa unang malas baliktad. Dahil yun nga pinagbasihan natin yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte noon. Ha? Magkasalungat sila. Diba? Pero, sinong nangyayari? Nangyari ba ang mga sinasabi ni BBM? Hindi. Kaninong nangyari? Ito. So, ibig sabihin mga kababayan, si BBM, iba ang kanya sinasabi, pero ang ginagawa niya, ang totoong ginagawa niya, dito nangyayari sa kanyang anak. So ngayon mga kababayan, paanong si Saldico ngayon mapipilitan na mag-ala Chavit Singson? Tingnan nyo itong mga kakampi ni mga kababayan. Ang isang malaking hamon kay Speaker D ngayon ay nasan ba si Congressman Saldico? Hindi ba dapat ay para rin maprotektahan ang integridad ng House, ay tawagin niya na bumalik kung saan man siya naroroon po? That is what former hindi lang namin sinabi to sa labas, pero I was personally witness na ilang beses na pinapakontak niya, tinatawagan niya mismo na kung pwedeng umuwi para masagot. So initially, we were told there was a health problem
And in 2 weeks' time, baka makarating. No? Unfortunately, hindi. That's why the semblance of the Speaker resigning is actually showing the Filipino people that he will try to deliver and invite Congressman Saldico para masagot niya lahat ng mga ito. But at the same time, Speaker Bogie D will now be the light. No? Kasi hindi pwedeng matutok na lang tayo doon tapos makalimutan natin yung ating malaki pang trabaho. Kaya nga, ang kanyang pakiusap is bigyan nyo kami ng pagkakataon na magampanan ang aming tungkulin, and he was very clear in saying na kung merong miyembro ang Kongreso na madadamay, ay dapat managot. We will be there to possibly do emotional support, but we cannot do a cover-up, and we will be 100% cooperative in sending all information and providing any information that the Independent Commission on Infrastructure will be needing from us. Ma'am, sabi niyo nga. Kita nyo mga kababayan, ayon daw dito kay Bojigo na kahit daw may madamay na mga congressman ay hindi daw nila sasantuhin. Sa tingin nyo mga kababayan, dito sa ating pangyayaring ito, sino ang maaari nilang ilaglag? Si Martin Romualdez na pinsan at tiyuhin ni Sandro Marcos at pinsan ni Marcos Jr. o si Zaldico? Sa tingin niyo mga kababayan? Tingnan niyo pa ito sa balita ha. Ng ito, yung pagpapanatili ng integrity ng institution. Kasi alam naman natin na nadawit si Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, dun sa usapin ng anomalya sa flood control project after siyang pangalanan ni Curly Discaya during the hearing na laging pagka may transaction sinasabi si Speaker, kahit na wala siyang direct transaction with the contractors, the fact na napangalanan siya, kailangan niya ring linisin yung kanyang pangalan. Tingnan natin kung may magpagbabago na mangyayari at pagbabago na mabilis dahil binitawan na niya kanina ni bagong House Speaker Faustino D. III, no? Under my leadership, this house will change. Yan. So tingnan natin. Tingnan natin mga kababayan, kung kaya ba nitong bagong house ngayon na mapanagot si Martin Romualdez at si Saldico. Pero hulaan nyo mga kababayan kung sino lang dito ang tinatarget nila. Again ha, sinasabi ko sa inyo, itong si Sandro Marcos, tuwing magsasalita siya lagi ang nasusunod, hindi yung kanyang tatay. So, sa tingin niyo mga kababayan, magkakatotoo kaya ito? Wish nyo ba na lumantad na rin itong si Saldico at isiwalat na rin yung kanyang totoong nalalaman patungkol dito? Kasi ayon nga dito sa mga itong ating napanood ngayon, nababanggit din si Martin, Speaker Martin. Pero ang tinatarget lang nila si Saldico. Gets niyo mga kababayan? What if? Tingnan niyo ito, di ba? Si Garin, Saldico, nag-invite na sila. Pero hindi pa rin nila, iniiwas pa rin nila si Speaker, di ba? So naliliwanagan na tayo, papunta talaga kay Saldico mga kababayan. At naalala niyo naman siguro mga kababayan, yung ating pinanood kahapon, naalala niyo naman siguro ang ating pinanood kahapon mga kababayan. Ang ating pinanood kahapon mga kababayan, ito, tingnan nyo ito. Bakit lumutang na itong ngayon mga kababayan? Ito talaga ang dito ako napasil Kahapon, hindi ko ito masyado na reaksyonan. Pero ngayon natin, re-reactionan ito ng todo-todo mga kababayan. Panuorin nyo ito ulit. Napakahalaga po nito sa ating pinag-uusapan. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Mga kababayan ha, ayon po dito sa balita,
ng Bilyonaryo.com ang lavish o sobra-sobrang magarbong pamumuhay nino. Una, si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Okay? Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Si Romualdez yan, mga kababayan, bumili ng 2 private jets. Si Romualdez mula kay ultra-billionaire Lucio Tan, mga kababayan. Romualdez ito Romualdez ito. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang... Ayan, si Saldico naman mga kababayan, si Saldico naman ito. Una, si Romualdez bumili ng 2 private jets mula dito kay Lucio Tan, no? Na isa ring bilyonaryo sa ating bansa. So ngayon, saan galing ng pera ito si Romualdez? Ganito kalalaking pera. Bakit ngayon, pag-resign lang ni Romualdez, mukhang ang lahat ng naratibo ngayon umiiwas na sa kanya. Papunta na lang lahat kay Saldico. At bakit bigla na ito kung lumabas ngayon, mga kababayan, na balita na ito? Sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Missibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft. Magkano yung $36 million? Ilang billion ito, mga kababayan? Kasi 36 million eh. $36 million. Ilang billion kaya ito sa pesos? Pakiano nga, mga kababayan, pakicomment nyo nga dyan sa baba kung ilan ba talaga yan? Leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury bell choppers ang Missibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Ayan, mga kababayan. So ngayon, sa gitna, resolbahin natin to, mga kababayan. Ano ba ang ating sinasabi dito na maaaring mag-ala Chavit Singson itong si Saldico, mga kababayan? Una, mayaman din siya katulad ni Governor Chavit Singson. Tapos, politiko rin siya, parehas na din Governor Chavit Singson noon. Ngayon, mga kababayan, hindi ko lang alam kung mayroon din issue dati si Governor Chavit Singson, bakit siya biglang lumutang at isiniwalat niya ito sa Estrada. Eventually nga, natanggal si Estrada sa pagkapangulo, di ba? Nag-resign. Ito kaya na nangyayari ngayon kay Saldico, maaari din kaya itong mga kababayan magbunsod sa kanya para lumutang at ilaglag si Romualdez at si Marcos Jr.? Gusto niyo ba maging ganun ang senaryo, mga kababayan? At ano ba talaga ang hinhanap ninyong hustisya? Kasi kung ako ang inyong tatanungin, itong tatlong ito ay may malaki talagang partisipasyon sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi po pwede na isa lang sa mga ito. Pero kung isa man dito ang lulutang at maglalantad laban sa dalawa, ako ay komportable na. Halimbawa, hindi ko sasabihin kung sino sa kanila. Sa kanilang tatlo, isa man dito ang magsalita laban sa dalawa, ilalagdag yung dalawa, at perhaps maparusahan yung dalawa, okay na ako, makaligtas itong isa. Hindi para sa akin kaysa naman sa lahat sila makaligtas, mga kababayan. Kasi hindi po pwede na sa dami-dami na ng nagiging investigasyon, Kongreso, Senado, at mayroon pa ngayon pinagawang investigasyon si BBM,
mananagot lang ang mga diskaya. Mananagot lang yung mga maliliit na mga engineer. At mananagot lang yung mga maliliit na mga kongresista. No. No, never. Hindi yan magagawa ng mga nasa baba. Sabi nga ni Senator Marcolita, mga botete at mga sapsap lang. Hindi yan ang tamang hustisya. Iwan ko sa inyo mga kababayan kung kayo ay komportable. Okay na ba sa inyo na ang mananagot lang dito ay yung nasa baba lang at may iwas ang mga malalaking isda? Comment nyo dyan sa baba mga kababayan. Kaya ngayon, sa tingin ko ito ay wish ko lang at sa tingin ko lang dahil mukhang tinutumbok si Saldico ngayon. Baka mamaya makita lang niya, no? Kasi 'di ba? Sinasabi nga nitong si Garing, hindi daw nila makita, no? Nagpadala na daw sila ng liham, sinulatan na raw nila si Saldico. At sinasabi nga dito ni ito na kailangan daw humarap ni Saldico. Bakit si Saldico lang ang sinasabi mo? Di ba si Martin Romualdez nababanggit din ng iyong tsuhin? Na susundan yung mga kababayan yung punto natin dito? Di ba? Papunta lang lahat kay Saldico. What if mamaya pag nauntog ito si Saldico at nakapagdesisyon at na-check niya, napanood niya itong si Chavit Singson at mag-ala Chavit Singson ang datingan nito mga kababayan. Sa tingin nyo lang, kontento ba kayo kung sakasakaling si Saldico ay lumutang at ilantad ang lahat ng kanyang mga nalalaman? Iyan po mga kababayan ang ating aabangan. Ang paglutang ni Saldico, ilalantad ba niya? Ilalaglag na ba niya ang mga tao na totoong may kinalaman patungkol po dito sa mga malalaking anomalya? Paki-comment nyo po dyan sa baba mga kababayan. Kung nakarating po kayo dito sa dulo ng ating video ito, maraming salamat po sa inyo. Ilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo para mapusuan po natin yan. Muli, magkita-kita tayo sa susunod pang mga reaction video. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. At syempre pa, Pilipinas. Bye-bye po.